yung sunod mga kababayan. Nako, mga kababayan, baka magulat kayo nito Sinong nakakaalam pag sinabing libeste? Sinong nakakaalam pag sinabing libeste? Nako mga kababayan, kapag nalaman mo 3 pitik ka sa akin with soft moves. So ito na nga mga kababayan, no? Hala mga kababayan, si libeste. Biruin mo yung multa niyang 24 billion, hindi niya binayaran. Pero mga kababayan, bumili ng bahay sa Germany. Di ba? So ibig sabihin pala mga kababayan, nag-apply pala ng citizenship si libeste sa Germany. Nag-apply siya ng citizenship. Mga kababayan, kasi, di ba, may multa siya na 24 billion. Bakit mas inuna pa ang bumili ng bahay sa Germany? Yun ang tanong mga kababayan. Nakabili ng bahay sa Germany. Yun ang tanong ngayon. Bakit mas inunang bumili ng bahay kaysa magbayad ng 24 billion? So, ito na ba yung mga kababayan na sinasabi na kapag siya ay aarestuhin, hindi na uuwi, doon natitira? Ganun ba yun? May plano. Actually mga kababayan hindi po mawala sa isipan ng tao na pinapabayad ka sa multa mong 24 billion. Bakit mas inuna mo pang bumili ng bahay sa Germany kaysa sa bayaran yung palpak na serbisyo mo at inabunuhan ng tax ng taong bayan? Kaming taong bayan nagbayad ng kuryente na wala namang kaming napala dyan sa kapalpakan mong negosyo. Tapos, pinapabayaran ngayon ng gobyerno para ibalik mo sa amin yung mga kapalpakan mong negosyo dyan sa solar mo. Mas inuna mong bumili ng bahay sa Germany. So, ibig sabihin, mga kababayan, mamaya basahin natin yung comment section kung anong reaksyon ng tao. Eto, bahay sa Germany kung saan isinulat ang no limitang hire na binili ni Representative Libeste. Ang galing ng title, no? Bahay sa Germany kung saan isinulat ni Jose Rizal ang no limitang hire, binili ni Libeste. Tignan, binili ni Congressman Leandro Libeste ang bahay sa Wilhelmsfield, Germany kung saan isinulat ni Dr. Jose Rizal ang mga huling kabanata ng no limitang hire. Ito ay upang maipreserba ang bahay at pagtataguyod ng kasaysayan ng Pilipinas. Una umano itong inilipat kay Senator Loren Legarda na siya namang inilapit kay Representative Libeste na bilhin ang naturang bahay upang gawing museo na bukas sa lahat ng Pilipino at dayuhang bumisita sa Wilhelmsfield upang maunawaan ang buhay at may mga akda ni Jose Rizal. So ngayon mga kababayan, kung sakali, di ba meron tayong kasabihan mga kababayan na hindi ka basta-bastang makabili kung hindi ka nag-file doon ng citizenship? Kasi di ba dito sa Pilipinas, hindi ka basta-basta makabili ng property at kahit saan naman po siguro, mga kababayan. Di ba? Kasi once kasi na makabili ka ng property doon, ibig sabihin, no, sa madaling salita mga kababayan, may karapatan, may rights kang tumira doon kasi may property ka So, ibig sabihin, mga kababayan, baka may planong tumakas. Yun ang tanong baka may planong tumakas? Nagtatanong lang. Kasi biruin mo mga kababayan, bakit mas inuna pa ni Leandro Libesting bilhin ang bahay na to kaysa sa bayaran niya ang penalty na 24 billion? So, ang tanong ngayon mga kababayan, magkano kaya ito? Kasi German to Diba? Ang tanong dito, baka may dalang maleta to. Sabi ni Matt Nistitio, baka may dalang maleta to. Grabe talaga, mga nuknuka mga nuknukulan sa gobyerno natin. Panay paldo, saan galing mga pera nito? Kawawang Pilipino, bayad ng tax, kulang sa serbisyo. Sabi ni Victor Nicolas. Sabi naman ni Malikot, katas ng Go Solar Project. Ito pa, Kuba na kami sa kakabayad ng buwis. Kada transaksyon, lahat may buwis. Pare, kakarampot na tubo sa savings. Sa bangko na sana ay para sa pamilya, may buwis pa. Tapos, ang mga gahaman sa gobyerno, paldong-paldo. Diba? Ayan na.
Ang tanong, saan galing ang pinambili? Ito nga ang tanong mga kababayan. Ang tanong, saan galing ang pinambili dyan? Hindi basta-basta ang halaga niyan. Dapat siguro pa ganyan kailangang imbestigahan. Na which is totoo talaga mga kababayan. Germany ito eh. Lupa, tignan nyo Historical place yan. Mahal yan. May meaning yung lugar na yan. May value yan. Ayan Jose Rizal Straffel. Nakalagay Jose Rizal. Nakalagay so ibig sabihin may value yan. Ibig sabihin mahal ang presyo niyan. So bakit mas inuna pa ni Leandro Libesteng bilhin? 'Di ba? Kahit kulong siya, nakakabengbang pa rin si Libesteng kay Loren dahil labas, pasok siya sa kulungan. Bakit siya bibengbang? Inanay niya yun. Gala lang, yayamanin mula sa solar. Pag buhay si Rizal, hindi niya papayagang mabili ni Libesti yan. Yung pambili ng galing sa Go Solar Project, di ba? Tol, napuntahan mo ba ito bahay ni Uncle? Ito pa, sabi dito, wow, dami namang salapi yung maleta na ipinambili. Biglang nawala Daming maleta dala nito. Mayaman. Cheers! May pambili ng bahay sa abroad, ayaw magbayad ng multa sa Pilipinas. Ayan may pambili ng bahay sa abroad, ayaw magbayad ng multa sa Pilipinas. Di ba? Mga kababayan, hindi po natin maiwasan ang reaksyon ng netizen. Bakit mas inuna pa ni Leandro bilhin ang property na yan kaysa bayaran niya ang 24 billion na multa? Di ba? So ibig sabihin, nasa Germany siya. Wow, kapitbahay na sila ni Lustay. Ito sabi ni Arman Banaag. Kung makapagsalita ng tungkol sa marangyang pamumuhay ng mga politiko, hayan at ang kapal ng apog na ipagmalaki yung bilyon-dolyar na halaga ng bahay. Yeah? Kita nyo mga kababayan, hindi natin alam kung magkano ang halaga. I-search kaya natin, no? Para malaman natin mga kababayan kung magkano itong bahay. Ayan. Magkano ang bahay na binili ni Libesti sa Germany. Ayan. Ito na, malalaman naman ito mga kababayan Ayan, basahin natin bahay sa Germany. Ilang milyon euros kaya yan? Batangas 1st District, Leandro Libeste. Ayan, binili ang bahay sa Germany kung saan isinulat ni Jose Rizal ang no limitang hire. Ayan, so ngayon mga kababayan, hindi po kasi natin alam kung magkano ang presyo nito Ayan, ibinigay din umano ni Dr. Olmer kay Kong Leandro ang isang lamesa na kahawig ng lamesang pinagsulatan ni Jose Rizal. Sa no limitang hire kasama ang iba pang mga bagay mula sa Rizal collection ng pamilyang Olmer. Ipinakita rin ni na Mayor Daniel at Dr. Olmer kay Kong Leandro ang ilang puok sa Wilhelmsfield na nagbibigay pugay kay Rizal, kabilang ang estatwa ni Rizal sa Rizal Park at ang kalye kung saan matatagpuan ang bahay ay pinangalan ng Jose Rizal Strares or Strasse. Ayan, ipinagmalaki rin nila kasama ni Mr. Ihes. Ayan. So, mga kababayan, wala namang nilagay dito kung magkano ang halaga, no, ng bahay na binili ni Libeste. Pero alam nyo mga kababayan, no, do you think magkano kaya? Itanong kaya natin kay Google. How much is the house of Germany if you buy? Ito mga kababayan. Ito. Siyempre, i-search natin sa Google kung ano ang sagot niya. Ito po mga kababayan. House price in Germany vary wildly by location. Generally, ranging from 3,000 euro to 10,000 euro per square meter. 10,000 euro, 3,000 to 10,000 euro per square meter. So, isang metro, per 1 square meter, ay nagkakahalaga siya ng 3,000 to 10,000 euro. Typically, house price are roughly 5,682 per square meter in Berlin and 3,995 in Bavaria. While building a new home including land can cost 650,000 euro, requiring 20 to 30% equity.
Ayan, location, major city like Munich and Berlin are significantly more expensive than rural areas. So saan ba ito nabilong, mga kababayan, itong bahay na to? No? So kung nasa Hortenberg ka, ayan, 3,500 per square meter. Kung sa Berlin is 5,600. Kung sa Bavaria ay 3,900. Kung lower Saxony or Saxony, 1,954 per square meter. So, ngayon mga kababayan, magkano ba ang 650,000 euro? Magkano ba ang 650,000 euro? Magkano ba ang euro ngayon? Mga kababayan, paki-comment nga 60 pesos ba per euro or 58, 59. So mga kababayan, mahal po pala talaga, 650,000 euro. So ibig sabihin mga kababayan, milyones ang halaga nito. 69 ang euro. 650,000 to. Use address to the property value. So ito mga kababayan, punta tayo sa calculator. 650,000. Example lang to times magkano ba yon? 68. 44.200 million. 44,200,000. Ang halaga, mga kababayan. Kulang-kulang 45 million. Biruin mo. At saka bakit ka bibili ng bahay at gawin mong libre lang? So, anytime ba, pagka gusto mong pumasyal, pwede mong puntahan doon, pwede kang magstay doon at mabilis kang makatakas kung meron kang gagawing kalukuhan sa Philippines kasi may property ka sa Germany. Diba? Ganun naman mga kababayan, diba? Para hindi ka mahihirapan na tumakbo or tumakas at diretso kang makalipad sa Europe kung gusto mong lumipad sa Europe. Kasi may property ka. May patunay ka na nakabili ka doon. Diba? Mga kababayan, kulang-kulang 45 million. Basta, lagpas 20 million, mga kababayan, yung halaga ng bahay na yan. Ito pa, landmark yun sa mga Pinoy na binibisita ang memorial ni Rizal sa Heidelberg. So, ibig sabihin mga kababayan, lalo na yan, memorial yan, mahal. Diba? Medyo pricey yan. Kasi nga, landmark yan at saka, historical yan. Saan ka nakakita ng historic house, historical place na walang value? Mahal yan mga kababayan Kung tutuusin mo yun, antique yan Diba? Mahal talaga yan. Naku po mga kababayan, Diyos ko. Ito na nga. What? Penalty issue. So the government official will corrupt. That's great. Invented his money. That's something for the history, memory of our national hero. Billionaire, pwede ding bilhin. Pero wag mong takasan ang responsibilidad sa Pilipinas. Diba? Kita nyo mga kababayan? Wala pang 100 peso. Doon na lang si Kong Leandro Libiste sa Germany mag-work at home. Exactly, pwede pa yan pagbigyan ng resident card. Diba? Yun nga ang mga kababayan, may extradition treaty ba ang Pinas at Germany? Meron yata. Lahat naman po siguro mga kababayan, maliban lang sa North Korea. Sumakay sa pangalan ng hero. Di ba? Buti pa ang Japan, binanggit si PRRD sa UN. Hayaan mo na, hindi talaga nila makakalimutan. Oo. Kasi yung panahon ni PRRD, binaril yung Prime Minister ng Japan. Hindi talaga nila makalimutan yun. Di pa yan nakatanggap ng maleta Pero malay natin ang nanay. Sabi ni Elmer, lampasa mo yung. Di pa daw nakatanggap. Majority who commented are in question if is a personal or government purchase. Yan din, isa sa katanungan, nakalimutan ko. Ano ba to? Government purchases or personal purchases? Kasi mga kababayan, kung government purchases ito, hindi naman siguro basta-bastang bibilhin mo kung galing sa gobyerno ang pera kasi kailangan maraming pipirma dyan Kailangan pag-uusapan pa nila yan. Kailangan papayag ang
taga-gobyerno niya, nagagastos ka ng ganyang kalaking halagang milyon, no? Hindi, kulang-kulang 100 milyon para bilhin mo ang bahay na yan. Yeah? So, syempre, ang isipin ng gobyerno, unahin mong bumili ng bahay na yan. Samantalang yung dami namang mahihirap sa Pilipinas na kailangan ng tulong. Diba? Nako, majority who commented are in question. If it is a personal or government purchase, diba? Narinig ko yan sa interview, balikan ka daw niya. Ha? Ano daw? Pag nanalo si BP. Ano daw? Narinig ko sa interview, balikan ka daw niya pag nanalo si BP. Alam mo, Diding Pineda, sino ba ako para balikan ako? Diyos ko naman, hindi naman ako politiko. Tsaka hindi naman ako malaking tao. Diyos ko naman. Kung meron mang balikan si Sara, si Marcos. Kasi yan yung sinisisi nilang nakulong ang tatay niyang kriminal. Diba? Oh, ang daming nag-comment dito. Oh, sana all paldo. Yeah? Kaya pala need mapunta sa ibang bansa kasi bibili pala ng property. O, diba? Sabi ni TG Laurio. Yan, kita niyo mga kababayan. Yon, diba? Nakakagulat. Nakikiusap na lumabas. Buti mga kababayan, pinayagan itong makalipad. Di ba meron yung penalty na 24 billion? Buti pinayagang lumipad yan. Di ba? Bakit pinayagan nilang lumipad? Hindi pa nakabayad. Ayun tuloy, yung pambayad niya nakulang na. Mas inuna pang bilhin yung bahay dun sa Germany. Kung tutuusin dito, yung ibinili niya ng bahay dyan sa Germany, kung hindi siya makabayad, dapat dito kay Leandro Libeste, kung hindi siya makabayad sa multa niya, dapat i-collateral dyan yung mga property. Kukunin ng gobyerno. Di ba? May ganyan di ba mga kababayan? Kasi kung sabihin mo, ikulong mo yan pagka sino ang manalo na presidente, tas kaibigan nila, bibigyan ng pardon yan, makakalaya yan Yeah? So ang gawin dapat ng gobyerno, kapag hindi makabayad sa multa na 24 billion, yung mga property dapat ang kukunin. Gawing collateral. 'Di ba? 'Di ba, Ma'am Ay Malay ko? Kita nyo yan? Diyos ko, pagkatapos mong magbulgal-burgal ng ganyan, tapos ngayon magugulat ka, gumastos ka ng milyon-milyon dyan. Wala pang whore departure order tong si Bunakid. Wala talaga, Sir Vince Ayala, kasi hindi ko rin alam, di ba? Ang tagal ng siningil ng ng gobyerno dyan sa multa niyang 24 billion. Ang bagal adip kahit nga yung AMLAC niya, ibang department kahit nga yung AMLAC, di ba Ma'am Rina, baka pinangalan pa sa iba para di mahabol. Ayun nga ang problema mga kababayan. Siyempre, hindi naman basta-basta yan mga kababayan ipangalan mo dun sa iba. Kasi hindi ka rin basta-basta makabili doon kung wala kang trabaho, wala kang maipakitang negosyo, no? Tsaka wala kang maipakita dyan na payslip mo na kumikita ka ng ganito laking halaga. Kasi mga kababayan, mahirap din po kasi bumili ng property sa ibang bansa na ipangalan mo sa ibang tao kung wala kang maipakita na source of income. Kasi yan talaga ang unang hanapin doon, source of income at ano ang trabaho. O anong trabaho or ano ang pinagkakitaan. Ganyan kasi yan mga kababayan. So hindi niya pwedeng ipangalan yan sa iba. Kasi kung ipangalan niya kay Tarpulano, syempre si Tarpulano hahanapan ng source of income yun. Ano, ipakita na papilis ni Tarpulano. Siya lang talaga. Sa kanya makapangalan yan. Pero para sa akin, dapat bago niya binili yan, binayaran niya dapat. Yeah? Dapat, binayaran niya dapat yan. Yung kanyang multa. Bago itong bumili ng bahay. Kasi, syempre, ang isipin ng taong bayan, sasabihin agad ng taong bayan, paano na yung multa niya? 24 billion. Di ba? Tayo nagtatanong lang naman, paano yung multa? Bakit mas inuna pang bilhin yung bahay kaysa dun sa multa? Siyempre, ang taong bayan alam nyo mga kababayan, itong kuryente na ginagastos natin, kasali na to sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kasi ang hirap kaya mga kababayan na, titira ka walang kuryente? Paano kung may anak ka, may sanggol ka? Okay lang naman kung nasa bukid ka nakatira, lampara. Pero ang kuryente, kasali na yan sa araw-araw mong pamumuhay Di ba? Kuryente, tubig. Kasali na yan. Pagkain.
Ando na yan eh. Saan kayo nakakita na ang kuryente hindi kasali sa araw-araw pamumuhay? Kasali ang kuryente. Kung tutuusin, kamag-anak mo na yan eh. Di ba? Kung tutuusin, mga kababayan, ang kuryente, hindi po pwedeng hindi mo bayaran, maputulan ka, nganganga ka. Halos araw-araw tayo kailangan nating kuryente. O sige nga, paano kung nagtrabaho ka ngayon, kailangan mo ng aircon. Diba? Kasi mainitan ka. Kailangan mo rin ng ilaw kasi gabi. Paano kung may mga project kang gagawin? Halimbawa, doktor ka, nurse ka, engineer ka. Paano mo makikita kung madilim? Hindi naman po pwede na ilawan mo gamit ang cellphone. Saan ka mag-charge pag nalubat ang cellphone? Sa kuryente pa rin. Hindi naman po pwedeng bibili ka ng bibili ka ng battery na parang balde ang laki. Yeah? Di ba? May battery na parang balde ang laki, mga kababayan. I doubt na ibibenta sa kanya ang property dito na wala siyang residency dito sa Germany. Yun ang number 1 requirements para makabili ng property. Sabi ni Ma'am Rinia Rodolfo sa kanyang super chat. Kaya nga Ma'am Rinia Rodolfo, yan din ang isa sa katanungan ko kanina. Ano ba to? May residency ba siya dyan? Kasi hindi po kasi basta-basta makabili ng property dyan kung wala kang residency. No? Kasi mahirap yan eh. Si Heart Evangelista nga at si Chis Escudero nakabili ng apartment sa sa Europe eh. So ibig sabihin, meron silang mga residency doon. 'Di ba? May umiiyak na naman dito. Sino 'yun, Ma'am Itchin Channel? Sayang sayang bansa kalilipat sa 2028, sabi ni Diding Pineda. Bakit ako lilipat ng bansa? Bakit? Kung si Sara ba ang manalo, pagmamay-ari ba niyang Pilipinas? Alam mo, sa totoo lang, Diding Pineda, itanong mo yan sa sarili mo kung hanggang kailan ka mabubuhay sa katangahan. Isipin mo isipin mo, Diding Pineda, sa tanda mong yan, sabihin natin 50 anyos ka ngayon, putang ina ka, kabubuhan pa rin bang ipamana mo sa mga anak at mga apo mo? Anong future mangyari sa kanila? Bakit naman kami lalayas at saang bansa kami titira kung si Sara ang maging presidente? Presidente lang siya pero hindi niya pagmamay-ari ang property namin. Hindi niya pagmamay-ari yung lupa na tinirikan ng bahay. Kami ang nagbabayad ng amilyar dito, hindi siya. Diba? Tanga-tanga lang. Diba? Alam niyo, sa totoo lang mga DDS, huwag kayong mangarap ng gising. Manginig ka na sa takot, Diyos mio Marimar. Ako manginginig sa takot. Ito lang masasabi ko sa iyo, Diding Pineda. Siguraduhin mo munang si Sara hindi makulong sa 2027. Kasi siguraduhin mo munang si Sara makalusot dyan sa impeachment niya. Next week, uumpisahan na yung impeachment niya. Ang tanong ngayon, siguraduhin mo munang makalusot siya dyan. Kasi kapag hindi makalusot yan, nga siya dyan. Alam mo, sa totoo lang, Diding Pineda, kaya siguro ang apelido mo ganyan eh. May kakilala akong Pineda, no? Ang galing-galing umakting pero walang ipon. Sorry to say that, Wala akong pinangalanan. Ang galing-galing umakting pero walang ipon. Kasi bakit? Yabang lang ang inuna eh. Puro yabang ang inuna. Hanggang ngayon, tignan nyo, maskin tindahan, wala. Diba? Alam mo, kalayo-layo. 2028 daw lilipat ako ng bansa. Ba't ako lilipat ng bansa? 2028 daw iimbestigahan ako ni Sara. Bakit 2028 pa? Pwede naman ngayon. Diba? Siguraduhin nyo muna si Sara manalo sa impeachment. Kasi pag hindi siya manalo dyan, may ombudsman pa. Pagka hindi siya manalo sa ombudsman, may ICC pa. Naku, ayoko na magsalita.